Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules sa February 19, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. VP Sara Duterte umaksyon na para harangin ang kanyang impeachment trial. Kanyang argumento inihain sa Korte Suprema. Senado, may ilang paghahanda na para sa impeachment trial ni VP Sara. Gastos para sa pagdinig, magkano aabutin? Ride-hailing app drivers, lugi na umano dahil sa senior citizen at PWD discount. Kaya drivers, may hirit sa LTFRB. Mahigit 100 balyenang na stranded sa pampang ng Australia. Bakit papatayin? Sa showbiz, Korean heartthrob Lee Dong-wook muling pakikiligin ang fans. That needs to be cleared. At sa hiwalayang Sam Milby at Catriona Gray, aktor, may sagot sa isyung si Moira De La Torre daw ang dahilan. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Dumulog na sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte sa kanyang unang legal na hakbang para harangin ang kanyang impeachment trial. Pero para sa kanyang mga kritiko, delaying tactic lang ito. 2 linggo matapos ang kanyang impeachment sa Kamara, hiniling ni Vice President Sara Duterte sa kataas-taasang hukuman na ipawalang bisa ito. Sa kanyang petisyon, humiling ang bise ng temporary restraining order laban sa kanyang impeachment trial. Sa kanyang argumento, bawal na maglunsad ng mahigit sa isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon, kaya dapat anyang harangin ng korte ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Kasama sa mga pumirma sa petisyon ang ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa grupong Bayan Muna, delaying tactics lang ang paghamon ni Duterte sa impeachment proceedings. Yung petisyon na yun sa Korte Suprema is only to delay the entire thing. Parang ayaw ni VP Sara ng transparency and accountability. Giit naman ng isang kongresista na magsisilbing isa sa mga prosecutor laban sa bise. Walang buta sa kanilang impeachment complaint. Ito pong mga inilatag naming 7 articles of impeachment in the impeachment complaint, I wish to submit ay napag-aralang mabuti, napag-isipan, at nabalanse. Ayon naman kay House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales Jr., isa lamang itong desperadong hakbang ng bise para matakasan ang accountability. Ito na ang ikatlong petisyon na idinulog sa SC patungkol sa impeachment ni VP Sara. Martes, isang grupo ng Mindanao lawyers ang humiling rin na ipatigil ang impeachment trial. Sa kabilang banda, una na ring hiniling ng isang dating abogado ng Presidential Commission on Good Government na atasan ng Senado na umpisahan na ang impeachment proceedings. Gagastosan ng Senado ng hindi hihigit sa 1 milyong piso ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero. Anya, may ilang paghahanda na, kagaya ng sa gagamiting witness stand, mga lamesa ng prosekusyon at mga abogado at susuoting robe ng senator judges. Gayunpaman, giit ni Escudero, illegal kung isasagawa ng Senado ang impeachment trial habang nakabreak ang Kongreso. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Itong lumang witness stand na ginamit sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012, pati ang mga mesang ginamit ng mga abogado. Ayon kay Senate President Francis Escudero, isasaayos sa mga ito para magamit din sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. In-inspeksyon kung kinain na nga ba ng anay yung mga dating ginamit na lamesa at witness stand, nilocate, nilagay sa kanya-kanya mga lugar, at nang makita kung ano pa yung mga kailangan gawin at paghandaan
Tinatayang wala pang 1 milyong piso kabuang budget na ilalaan sa pagsasagawa ng trial, kabilang ang isusot na robe ng senator judges na nakakahalaga ng 8,000 pesos bawat isa. Nagtungo naman sa Senado si Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares para ibigay ang position paper na nag-uudyok na agad isagawa ang impeachment trial. Git niya, malakas ang kaso laban sa bisi at hindi na ito dapat patagalin. Ituloy na lang kaya ang trial kaysa maghintay na naman ng pagkahaba-haba para malaman kung saan nawaldas yung 125 million. Ganun lang naman kasimpleng issue dito. Pero git ng Senate President, walang legal na basihan na simulan ang impeachment trial ngayong naka-session break ang Senado. Illegal na mag-convene ako ngayon dahil wala kaming sesyon. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang Kamara ng 2 buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Ipinag-utos na ng Supreme Court na magkomento ang Senado sa inihaing petisyon na agad simula ng impeachment trial. Solgen ang sasagot, Solgen ang a-appear, Solgen ang mag-handle ng kaso para sa Senado. Solgen ang tatayong abogado ng Senado. Una nang lumiham si Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Escudero na agad nang simulan ang trial alinsunod sa saligang batas. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Naghain ngayong Miyerkules sa Office of the Ombudsman si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez at iba pa ng motion for preventive suspension laban kay House Speaker Martin Romualdez at iba pang mambabatas. Kaugnay yan ng reklamong graft sa umano'y insertions sa 2025 national budget. Sa inihaing motion, iginiit nila na posibleng gamitin ng mga nasasangkot ang kanilang kapangyarihan at impluensya sa Kamara para maimpluwensyahan ng mga witness at baguhin ang ebidensya. Bukod kay Romualdez, kabilang sa mga tinukoy na respondents sina House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, House Committee on Appropriations Acting Chairperson Stella Kimbo at dating chairperson ng parehong komite na si Elizal Dico. Nagrereklamo na ang drivers ng ride-hailing apps sa 20% discount sa pamasahe ng senior citizens, PWD at mga estudyante na solo nilang pinapasan. Kaya humihirit sila sa LTFRB i-refund ang kanilang lugi. Samantala, humihiling naman ng jeepney drivers ng 2 peso na provisional increase sa minimum fare dahil yan sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Si Kim Salinas, may balitang A to Z. Kinalampag ng laban TNVS, isang grupo ng drivers ng ride-hailing apps ang tanggapan ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board para sa kanilang petisyon na refund. Base sa estimate ng ilang miyembro ng kanilang grupo, malaki na umano ang lugi ng bawat driver dahil sa 20% discount sa senior citizens, PWDs at mga estudyante na solong sinasalon ng mga drivers. Nagsalita yung kasamahan natin, umaabot na po sa 50 mil kada driver ang dapat i-refund ng Grab sa kanyang mga driver partners. Paliwanag ng grupo, noong 2023 ay 50-50 ang hatian ng driver at kumpanyang Grab sa discount, pero simula March 2024 ay 100% na itong sinasalo ng driver. Bilyon-bilyon ang kinikita ng mga TNCs kumpara sa operator. Nararapat lang na 20% discount ibigay sa TNC. Si Chairman Guadis mismo ang nagsabi na dapat ang Transport Network Company ang sumasagot ng discounts ng senior citizen, PWD at student. Maliwanag po yan, sinabi niya during Senate hearing. Bukod sa discount, dagdag pasanin din sa kanila ang lumalaking porsento ng komisyon ng Grab. Ang kinakaltas sa amin ni Grab, pumapalo po siya ng 23 to 25%. Sa 100, babawasan natin ng 23 pesos, di 70 na lang, 77. Iles mo pa yung 20% na discount ng PWD, senior, tsaka student. So another 20 yon. So magkano na lang yon? 50 na lang, 57. Nagpatawag ng pagdinig ang LTFRB sa issue pero wala pang resolusyon. Is it to the TNC company? Is it to the operator or is it to the driver? Nahahati lang po iyang sa tatlong iyan. And the issue only boils down to sino ang magkukuha po or ako nung discount na yan. Tumanggi naman ng Grab Philippines na magkomento sa petisyon ng laban TNVS.
Humirit naman sa LTFRB ang iba't ibang grupo ng jeepney drivers ng 2 pesos na provisional fare increase bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Ang sinasabi namin 2 pesos, pero sa tingin naman namin, ako sa tingin ko, itatawad pa rin naman board yan kung ano yung gusto ibigay ng board. Kaya naman kami humihingi ng increase dahil nakita namin itong pagtaas na to, tuloy-tuloy yung pagtaas Anila, ibabalik naman nila sa dating pasahe oras na bumaba din ang presyo ng krudo. Tugon ni LTFRB Chairman, Hinihingi po namin yung computation nila. Kung mapruebahan naman nila na kahit na may 10,000 pesos na fuel subsidy ay hindi pa rin po sapat yung kanila pong kinikita, then we will probably grant some of the requests. kung maaaprubahan ng hiling na dagdag pasahe, ang minimum fare na 13 pesos ay magiging 15 pesos na sa traditional jeepney. At mula 15 pesos ay magiging 17 pesos naman sa modern jeepney. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sinimulan na ng National Food Authority ang paglalabas ng buffer stock ng bigas sa mga lokal na pamahalaan kasunod ng deklarasyon ng Food Security Emergency para mapababa ang presyo ng bigas. Nasa 300,000 tonelada ang kabuuang stock ng NFA sa mga bodega sa buong bansa. Sa isinagawang ceremonial turnover, aabot sa 67 LGU kabilang ang San Juan City, Camarines Sur at Valenzuela City ang mga unang nakatanggap ng murang bigas. Maaaring magdagdag ng 2 piso kada kilo ang LGU para sa transportasyon at iba pang gastos. Ngunit pinili ng San Juan City na ibenta naman ang bigas sa orihinal na presyo na 33 pesos kada kilo. Race to finish to. So basically, we need to really unload our stocks as fast as possible. So kung ano hingi ng LGU sino mauna, then we will release. Maglalaan ang NLEX Corporation ng 1.4 billion pesos para sa makabagong teknolohiya sa kanilang toll roads na inaasahang magpapabilis at gagawing mas ligtas ang biyahe ng marami sa North Luzon Expressway. Bahagi ng isasagawang upgrading ang paglalagay ng automatic license plate recognition cameras sa lahat po yan ng mahigit 300 toll lanes. Sa ngayon, 77 lanes na ang may ALPR na teknolohiya na kayang makuha ang datos ng plaka lalo na sa mga sasakyang walang RFID o kaya kulang ang balanse. Ayon kay NLEX Corporation Officer in Charge Maria Teresa Wells, layunin nilang itaas sa world-class level ang serbisyo sa NLEX gayon din sa SCTEX at NLEX Connector sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Umaasa ang Department of Energy na mapipigilan ng La Nina phenomenon ang pagtaas ng konsumo sa kuryente ngayong unang quarter ng 2025. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, mas malamig at maulan ang panahon, kaya't mababawasan ang paggamit ng mga appliance tulad ng electric fan at aircon. Matatandaang nung nakaraang taon, tumaas ng 10 hanggang 12% ang demand sa kuryente tuwing peak hours dahil sa El Nino na nagresulta naman sa manipis na supply at power interruptions. Dagdag pa ng kalihim na katulong ang kooperasyon ng distribution utilities sa pagpigil sa rolling brownouts. Opisyal ng hawak ng Miss Grand International ang lisensya para sa Miss Universe Thailand simula 2025. Inanunsyo ito sa isang press conference sa Bangkok, Thailand. Sa social media post, ibinahagi ng MUT organization ang larawan ng owner ng MGI na si Nawat Itsaragvisil at co-owner ng Miss Universe organization na si Anne Jakrajutatip na may caption na "We are together." Sa ulat ng Nation Thailand, binili ni Nawat ang karapatang mag-host ng MUT sa loob ng 5 taon sa halagang 180 million baht. Katumbas yan ng 310 million pesos. Gaganapin ang Miss Universe 2025 sa Bangkok, Thailand sa November 21. Abangan sa aming pagbabalik, anti-discrimination resolution ng COMELEC, inilabas na mga mahuhuling lalabag maharap sa karampatang election offense.
At mahigit 100 false killer whales na na-stranded sa pampang sa Australia. Bakit nga ba hindi na pwedeng sagipin? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Inilabas ng Commission on Elections ang guidelines ng Anti-Discrimination Resolution na layong pangalagaan ng seguridad ng mga kandidato o maging supporter na kabilang sa vulnerable sector. Maharap naman sa pagkakakulong ang sinumang lalabag dito. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Hindi po dahilan ang kampanya upang bastusan o bastusin ang ilang grupo, ang ilang sektor, lalo na yung miyembro ng vulnerable sector. Ito ang pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa paglunsad ng Resolution number 11116 o ang Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines ngayong panahon ng eleksyon. Naging kultura na raw kasi sa bansa tuwing eleksyon ang maiinit na parinigan at maaanghang na palitan ng buwelta ng mga kandidato gayon din ng mga taga-suporta sa mga hindi nila kaalyado. Ayon kay Garcia, layon ng resolusyon na protektahan ang seguridad ng nasa vulnerable sector o iyong mga babaeng kumakandidato at mga supporter, may kapansanan o karamdaman at miyembro ng iba-ibang cause-oriented groups at iba pang sektor. Laban sa anumang uri ng diskriminasyon gaya ng harassment, pamamahiya, pangmamaliit at iba pa. Nakakalungkot sapagkat madami na po tayo sa mga kampanya noong nakakaraan na gumagamit ng mga pananalita na sa ating palagay ay foul na. Total 90 days lang naman ang national campaign, 45 days ang local. Naniniwala tayo pwede naman nating gawing matino ang ating pong pangangampanya. Kabilang din sa babantayan ng komisyon ang lumalalang problema ng labeling o mas kilala bilang red tagging. Maging ang komisyon daw kasi biktima na nito. Kakasuhan ng election offense na may 1 hanggang 6 na taong pagkakulong at papatawan ng diskwalipikasyon ang sinumang lalabag sa Anti-Discrimination Resolution ng COMELEC. Pero para maisampa ito, kailangan daw na merong magrereklamong kandidato o grupo. This is an election offense. Criminal po yun. At kanya-kanya na lang pong depensa kung sakasakali. Sana po may mga ebidensya man lang para lang kahit paano merong magiging basis ang COMELEC na aksyon. Paglilinaw naman ng komisyon, hindi nito sakop ang negative campaigning na pinapayagan sa bisa ng Omnibus Election Code 1985. Marami naman daw kasing uri ng negatibong pangangampanya na hindi nang yuyurak o naninira ng pagkatao ng ibang kandidato, partido at grupo. Ibig sabihin, plataporma ang inaatake, hindi raw ang katayuan sa buhay. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Pinagpapaliwanag ng Pasig Regional Trial Court Branch 159 ang kampo ni detained televangelist Apollo Quiboloy hinggil sa ipinalabas na recorded video message para sa kanyang mga taga-suporta na kalaunay in-upload din sa social media. Lumabas kasi ang video noong February 9 sa isang pagtitipon ng Kingdom of Jesus Christ bago pa man maaprubahan ito ng korte. Naipost din ito sa Facebook noong February 10, bagay na itinuturing ng korte na paglabag sa itinakdang guidelines. Binibigyan ng 5 araw ang kampo ni Quiboloy para magsumite ng paliwanag. Posibleng managot sa batas ang ilang opisyal ng Pasay at Lapu-Lapu City matapos salakayin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga illegal pogo sa nasabing mga lugar na nagpapatuloy pa rin sa operasyon. Natuklasan ng ilang South Korean pogo workers na nagtatago sa basement ng Heritage Hotel sa Pasay City. Nasagip din ang ilang banyagang manggagawa mula sa isang hotel naman sa Lapu-Lapu City noong nakaraang taon. Sa datos ng PAOK, nasa Makati, Pasay at Parañaque ang karamihan sa mga sinalakay na pogo sa Metro Manila. Usually kapabayaan po ito eh. Diba? This is a failure of their BPLO to conduct their visitorial and regulatory powers. Ang LGU po ay isa sa may pinakamalawak na visitorial at regulatory powers, kaya hindi po sapat na kadahilanan yung sasabihin ng alkalde na hindi ko alam, wala akong alam. Lalo kung sunod-sunod yung mga pogo, illegal or legal man na napapasara sa kanyang nasasakupan.
Hindi tinamaan si Senate President Francis Cheese Escudero sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan. Napatayin na lang ang ilang mga senador para sure win na ang kanyang mga kandidato. Ito'y dahil sa tingin ni Escudero, hindi siya kasama sa pinatatamaan ng dating Pangulo. Wala ring balak na magsampa ng kaso si Escudero, pero may kakayanan anya ang piskalya na maghain ng kaso laban sa dating Pangulo kahit pa hindi maghain ng reklamo ang sinumang pinatutungkulan niya rito. Imbis anyang magpalitan pa ng maanghang na salita, publiko na lang ang magpasya kung ano ang saloobin nila sa issue. Para sa akin, I don't feel alluded to. Parang hindi ko naman naramdaman na isa ko dun sa 15. Hindi ko alam kung sino, pero parang hindi naman yata ako kasama doon. Sana kung may sagot man doon, kung may buwelta man doon, kung may sukli man yon, siguro sa balota na lang natin tingnan sa pamamagitan ng ating mga kababayan. At wag na sa pamamagitan ng demanda. Personally, sa party ko. Sa Australia, mahigit 100 balyenang na stranded sa Pangpang ang nakatakdang i-euthanasia ng mga otoridad matapos mabigo ang rescue operations na maibalik sila sa dagat. Miyerkules ng umaga, iniulat ng Marine Conservation Program ng Tasmania, Australia na mayroong 157 na false killer whales ang nagkalat sa isang liblib na beach area. Sa inisyal na report, 90 sa mga ito ang may buhay pa. Makailang beses sinubukan ng mga marine experts na ibalik ang mga hayop sa tubig, pero dahil sa lagay ng panahon at kondisyon ng dagat ay hindi makalagpas ang mga balyena sa malalakas na alon. Bigong makaabot sa malalim na bahagi ng katubigan ng mga hayop, dahilan para mabalik lang silang muli sa Pampang. Dahil rito, napagdesisyonan ng marine experts na kakailanganin na lang patayin ang mga balyena upang hindi na tumagal ang kanilang pagdurusa. Bagamat kawangis ng killer whale, ang false killer whales ay malalaking miyembro ng dolphin family. Patuloy na minomonitor ng Vatican ang kalagayan ng kanilang leader na si Pope Francis matapos matukoy ang iniinda nitong double pneumonia. Mahigit 1 linggo nang may respiratory infection ang Santo Papa. Kailangan niya ngayon ng antibiotic therapy para labanan ang infeksyon. Sa kabila nito, nananatiling positibo ang Santo Papa. Nakatanggap din siya ng Sacrament of the Anointing of the Sick pero hindi raw mangangahulugang malapit nang mamatay ang pontiff. Taliwas ito sa kumakalat na mga chismis. Lubos naman ang pasasalamat ni Pope Francis sa mga panalangin at suporta sa kanya. Heads up K-drama lovers dahil magbabalik K-drama ang one of the Korean heartthrobs na si Lee Dong-wook. Bibida si Dong-wook sa romantic comedy Korean series na The Divorce Insurance na tsak maghahatid ng kilig at katatawanan sa fans. Nakilala si Dong-wook mula sa ilang K-drama hits tulad ng The Tale of the Nine-Tailed at Guardian, The Lonely and Great God o mas kilala bilang Goblin. Susunod, Sam Milby, kinumpirma ang paghihiwalay nila ni Catriona Gray. Pero hiwalayan may kinalaman nga ba sa third party? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Kinumpirma ng singer-actor na si Sam Milby na hiwalay na sila ng kanyang dating fiancé, si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lynn Garcia. Makalipas ang halos 1 taong espekulasyon hinggil sa umano'y hiwalayan ng aktor na si Sam Milby at Miss Universe 2018 Catriona Gray, tinuldukan na ang isyong ito ngayong Miyerkules. Kumpirmado, hiwalay na nga ang celebrity couple. Ayon yan mismo kay singer-actor Sam Milby.
Ibinahagi niya ito sa isang exclusive interview matapos ang media conference ng kinabibilangan niyang teleserye na Saving Grace Untold Story. Matatanda ang 2023 nang maging engaged sina Sam at Catriona Gray. Pero makalipas lamang ang ilang buwan, unti-unting napansin ng mga netizen na burado na nga ang mga post ng beauty queen tungkol sa kanilang engagement. Pero paglilinaw ni Sam, hindi third party ang dahilan ng kanilang breakup at hindi rin daw totoo ang kumakalat na issue sa pagitan nila ng OPM singer-composer Moira De La Torre. Ayon pa kay Sam, matagal na niyang kaibigan si Moira. Walang katotohanan. There's never been a third party sa amin ni Kat. And that needs to be cleared because there's no truth to it at all. Sobrang close kami before. And I guess people wanted to connect our closest to may nangyari sa amin. Ngunit sa tanong na kung friends pa ba sila ni Moira, ang sagot ni Sam, We are not friends anymore. nagbigay rin ng babala at mensahe ang aktor sa mga kumakalat na issue sa social media na huwag basta-basta ito paniniwalaan. Please mag-ingat kayo sa mga paniniwalaan nyo sa social media because there's a lot of things that are spread around and people are sharing their opinions but it doesn't count as truth. Right. And people count it as truth. Right. Dagdag pa ni Sam, Kami ni Kat, we've always been very private about the relationship. Certain things, nung naging engaged kami, but in terms of the details ng buhay namin, we haven't really shared. sa kabila ng mainit na issue hinggil sa kanilang hiwalayan, ayon kay Sam, maayos naman daw sila ng dating kasintahan. If you want to ask her what she was feeling, I can't speak for her. But I know that we're okay. Okay. Kahit nung after the concert, I even told her, like, hey, punta ako sa backstage, just, but because we're okay. Yeah. Pero sa tanong kung ano nga ba ang pinakadahilan ng kanilang hiwalayan, nananatili itong palaisipan. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages sa hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa writer at civil rights activist na si James Baldwin. Ang sabi niya, hindi lahat ng hinaharap ay kayang baguhin, pero walang mababago kung hindi haharapin. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!